Hello mga ka-partners, welcome back sa ating channel at sa ating video tutorial. This time mga ka-partners, gagawa naman tayo ng auto-convert CRT TV, auto-install universal board. Kasi itong CRT TV na ito po ay hindi na magawa yung original board nito. So ito na yung pamalit nating board. Pinull out na natin yung original na mainboard ho nito kasi lumang-luma na. So yun po yung brand. So convert natin to. So ito na yung mga spare nito, yung speakers, yung audio video input, saka ito yung mga button, saka sensor, saka light indicator. Okay, so ito yung mainboard. At saka mga kapartners, kakailanganin natin ng mga tools o yung gamit para magawa natin yung pag-install ng ating new board. So number 1 itong ating multi-tester. So pang test probe natin sa ating bawat pisa, no? Saka yung mga ganon. Pinull out na din natin yung picture tube para mas madali natin may attach yung bawat spare nito sa kanya casing, no? Sa kanyang body. Saka yun, ginawa natin, pinull out natin yung picture tube at saka yung rear cover. So, ito po yung uunahin natin, yung sensor. Attach natin muna itong sensor. So dito natin ilagay, kasi ilagay natin sa pinaka-original niya ng mga attachment para mas malinis. Ito yung sensor at saka light indicator niya. Tapos pangalawa, itong tack button niya, yung mga selector button. So dito natin sa pinaka-original niya na pindutan. So kabit natin dito. Saan yung dito yung selector niya, yung button niya para sa TV at saka sa video na button dito. Pamino, volume down at saka volume up, at channel down, channel up. Okay, saka dito naka-attach yung audio video input niya. Saka lagay natin gumagana na yung pindutan, no? So yun, saka ito yung sa audio video in niya. So yun, kabit na natin yung audio video input at saka yung selector button, yung control button, saka yung sensor at saka light indicator. So switch na naman, lagay natin yung power switch, yung AC cord natin. So yun, so screw natin. So yun, so ito nakabit na natin yung power switch niya. Ito, so susunod naman natin itong speaker, no? So bago natin ikabit, test probe muna natin kung gagana ba yon. So times 1 natin para testing muna natin. Okay, so good yung mga speaker natin. Ito na. So yun, naglalagay muna tayo. So ito yung ano niya, tanggalin muna natin to. I-move natin dito. Okay, yun, tanggal na. So ito kailangan natin ng ito, tatanggalin natin to. Okay, yun. Tapos ito, okay, yung ating board.
lagay muna natin. So yun, para makakatulong na didikit yung maayos, no? Bago natin lagyan ng glue. So ganon, tayo muna natin. So yun, ayos yan. So okay na tong ating boards, yung frame niya. So ayusin naman natin yung gagawin na naman natin sa susunod na to. Ito na namang kanyang rear cover. So maglalagay kasi tayo dun sa tuner, yung butas sa tuner, tapos babangga yung ano dito yung board. So tanggalin na ko muna to. Ito yung sa gabal. So tanggalin muna natin to, baliktarin ko na lang kasi yung option natin pwede namang lagyan ng connector, pero mas maganda yung wala ng connector na ilalagay sa tuner para mas malinaw yung kuha ng signal. So ito na yung ating rear cover, yung sa bandang likuran niya. Ngayon ka-partners, na setting na natin yung ating mainboard. So naikabit na natin. So yun, yung tuner. Nailabas na yung sa tuner, no? So yun. Okay? So dahil po binaliktad natin to para banti yung board, para ito yung tuner, mailabas natin. So yun. So ikabit na natin balik yung picture tube. Saka itong degaussing, lagay natin balik itong degaussing natin. So ito i-connect na natin tong apat na wire, at saka yung red at saka blue, ito yung sa positive at saka yung sa ground, no, yung high voltage natin. Ito kung saan yung red na linya, yung sa original, doon din natin itap yung red para hindi magkabaliktad. Kasi importante itong red na hindi mabaliktad. Okay, tapos itong blue, hanapin din natin yung sa kabilang side nito, yung sa blue. Okay, dito natin. Tapos yung black at saka white dito sa banay unahan. Ito yung white. Kung baliktad yung mga tao sa picture, baliktarin nyo lang yung white at saka black. Yun yung magiging resulta kung baliktad o ito. Walang problema itong dalawa kung magkabaliktaran. Importante lang po yung itong dalawa, yung red at saka blue. Hindi pwede malagay yung red dito sa side ng blue kasi masisira yung board. So solder lang natin. Yan. Yan, na-connect na natin. Pakita natin sa inyo yung mas klaro. Ganoon natin ikabit yung black dito sa my left side, yung sa unahan, saka yung sa blue dito pa atras, kasama yung linya ng red at saka blue, positive yung high voltage saka yung ground. Dito sa unahan yung white. Okay, tapos attach natin yung video amplifier, itong CRT. Ito yung video amplifier. Okay, tapos huwag natin kalimutan yung ground. Yung ground importante po. Tapos yung anode cap, attach na natin yung mga wire. So ito yung sa AC cord sa supply natin.
Tapos pangalawa yung switch button, yung control button niya. Pangatlo yung sensor. Yun. Yes. Yung speaker, dalawang speaker, left and right. Left and right speaker. Okay. So, tapos yung degaussing. Ito yung degaussing natin ito. So, okay. Tapos yung auxiliary input. Okay. So, anode cap natin. So, attach natin yung ating anode cap dito sa ating tube. Gamit tayo ng flat screw. Okay. So, yan. Tapos, testing natin to. Yung board natin, naka-plug na sa AC. Okay, switch on na lang natin. Okay. Tingnan natin kung nag-oscillate siya. Okay. Tapos, voltage check muna natin yung bawat supply. Sukat muna tayo ng voltahe. Unahin natin yung sa AC. Dito sa ating AC. Okay, meron. Dito sa ating fuse. Okay. Tapos sa ating coil. Dumadaan sa coil. Degaussing. Okay. Ayos. Dito naman. Dumadaan dito sa ating mga rectifier diode. So, pagkatapos, DC naman. Sa ating first filter capacitor, yung sa main filter capacitor natin, yung magsukat tayo dito ng almost 300 volts, no? So, dapat hindi baliktad, no? So, ganito. Yung negative at ito yung positive. So, magsukat tayo ng almost 300. Okay. 300, okay. So, 300 volts. Tapos, dito tayo sa ating positive line, no? Meron din yung sa positive line. Tapos dito sa ating collector side, no? Sa gitna. Sa ating switching regulator. Okay. Meron siya. Tapos dito sa ating B+. Okay. Dito. Yung ating ground, lagay natin dito sa ating ground, dito sa para madali natin tapos yung sa ating B+, sukatin natin na may masukat tayo dito na 115, 110. So dito, pwede tayo sa buyback. Okay, 110. Okay. 110. Ayun. Tapos sa may sa pangalawang rectifier, ito po ay 26 yata to. 26. Okay, 27. Okay. Dito is 12. 12. Okay, meron. Ito is 15. Okay, 15. So, sa atin namang optocoupler. Ito sa ating optocoupler. Suka tayo. Ito. Okay, may 5 volts siya. Okay. Tapos yung 33 volt natin para sa supply natin sa tuner.
Lipat natin yun sa range DC 50 volt kasi 33 medyo malakas. Okay, 33. Yan, 33. Tapos yung 5 volt. Hanapin natin yung 5 volt. 5, okay? 5 volt. Klaro ba? Yung ano natin. So, ano natin dito? Balik tayo. Meron fuse tsaka degaussing. Dumaan dito sa ating coil. Degaussing. Okay, dito. Tapos, papuntang DC naman. Para sa primary natin. Sukat tayo sa ating first filter capacitor, no? So, dito. First filter natin. Dapat makasukat tayo ng almost 300, no? 300. So, yun. Tapos, dito yung sa positive line natin. Hanapin natin. So, yun, meron. Collector side. Meron din. Tapos, yung sa ating B+. Ano natin? 115. Okay, 110 siya. Tapos yung ating second rectifier 26, no? 27 yung masusukat natin. Tapos dito 12. 12, okay. Dito 15. Okay, yan. Tapos yung ano natin, yung 180 volt natin na supply sa ating video amplifier, yung 180 dito. Mula dito. Yun. Tapos dito tayo sa 180. Okay? Yun, 180. So, yun, nasukat natin. Tapos yung 33 para sa tuner natin. Para aandar yung CRT TV natin. 33. Yun. Tapos 5 volt. So, kompleto. So, aandar na itong ating TV. Set up muna natin. Tapos, so, ngayon mga kapartners, tapos na tayo sa pag-install sa ating mainboard. Yung sa mga wiring natin, installation. Tapos nilagyan na natin ng antenna para makita na natin yung signal niya. Kung maayos ba yung picture. Tapos setting natin. Yun, punta tayo sa ating remote. On muna natin. Para punta tayo sa, kasi yung medyo green siya. So yun. Tapos punta tayo sa ating remote. Factory setting, no? Dito, yung sa may butas dito, pindutin natin gamit yung screw para lalabas yung factory mode, no? So, hanapin natin yung green na okay, ito. Pababaan pa lang natin yung 15, baba natin sa hanggang para mawala yung sobrang green niya. So, yun. Lagay natin dyan. Subukan natin dyan. Tapos, punta tayo sa B size kasi napaka-iksi niya. No, maiksi siya. Kailangan na i-adjust pataas, no? So, punta tayo sa B size. Pindutin natin. Yun. Lalabas yung adjust menu, no? Tapos, yung B size tayo. Volume up tayo. Para angat to, tamang sukat niya, tamang size. Tansyahin na lang natin para yung maganda naman yung niya, mga picture, no? So, yun. Adjust lang natin siguro mga yan. 42. So, okay na yan. Ang gusto niyo mas mataas pa, pwede naman. Try natin dyan.
Tapos yung ano nito. So yun. Tapos balik natin. Pindutin natin ulit ito. Yung may butas sa kanya remote para makita natin yung factory setting. Tapos balik natin. Power off natin para ma-setting. So okay na yan. Tapos testing natin yung ano niya, yung audio video na input. Yung ano, ito yung sa audio video niya. Meron tayong player. Lagyan na natin ng bala. Lagyan natin ng video. Tapos audio, okay. Tapos transfer natin sa video. Sobra sa ano nito, yung screen, baba natin. So okay naman yung video niya. So medyo mano lang, kailangan pa natin i-adjust ng konti ito. Okay, tapos balik natin. So yun, may restrict line siya. So sobrang taas ng ano niya, yung screen. So wala na. Yun. So yun. So yun, napakalinis ng ano, napakalinaw ng picture. So yun lang po, nagtatapos na tayo sa ating tutorial, no, how to convert yung ating luma nating branded TV. So ganoon lang kasimple. Saka yung sa ating mga kapartners na baguhan dito sa ating channel at napadaan sa ating channel, i-like yung ating video o i-subscribe. At saka yung sa ating notification bell dyan sa baba, huwag kalimutan i-click din, tapos select yung all para ma-update ko kayo at ma-notify kayo every time ay bagong upload tayo ng mga video. So sa ating mga partners, maraming salamat.